And honor belongs to the Lord. Happy Holy Sabbath, brothers and sisters in Christ. Happy Sabbath. Happy Holy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Dalaygon ang Diyos, nini kabuntagon. Bisaya sa ko, gimingaw na kong Bisaya. Wala na ko kaadlaw na tinagalog, no? Bisaya sa ko, ha? Salamat is Ginoo kung kay ihatang giubanan sa tibuok nato nga simana, tibuok kinabuhi, o sa tibuok po nga pag-journey ni ining iglesia sa Taytay Pastor, no? Nga 26 years na ang ilahang pagpanaw sa maong iglesia. So muli, magandang umaga sa lahat. Wala na mo sila matubag, kailangan na huna, saan naman na. Magandang umaga sa lahat. Kasi may nagpataas kanina na hindi raw sila makaintindi ng Bisaya. Yung ating kapatid, Brother Pellegrina. At saka sa kanya mga kasamahan sa iba pa. Kaya sa umagang ito, we are so very blessed dahil sa ating pagtitipon na kumbaga lumiit yung simbahan ng Taytay Pastor. Dahil sa marami tayo, so dapat ma-extension tayo papunta doon. No? Sakopin na natin yung kalsada doon para hindi tayo magsiksikan. No? Pero sa tulong ng Panginoon at dahil tayo'y nagkakaisa para sa ating patuloy na pagsamba, tayo po'y nandito ngayon. Salamat din po sa napakagandang mensahe ng awit at sa mga kapatid natin na umawit sa awiting ito na tumutukoy sa habang tayo'y naglalakbay as we journey. Asan tayo mag-journey? On a narrow way or narrow road, no? So pag sinasabing narrow, ano yon? Makipot, mahirap na daan. So kung ating nakita kanina yung mga presentation, pictures, videos, sa ating pong pag-umpisa dito, hindi pa na picture yung nagsumasakay sa ng bangka para makapunta lang dito. Yung pag-umpisa nandyan lang sa isang silid hanggang sa lumawak, hanggang sa lumaki, hanggang sa nabili ang lupang ito, hanggang sa natayuan. Pagdating ko to 2004, doon na sa baba, doon ang pulpit, ang entrance doon sa bahay nila ni Pastor Flores, hanggang sa lumago at hanggang sa pag nakita natin ngayon na mayroon ng balcony. Di ba? So, yun ang biyaya ng Panginoon. At makikita natin yung tinatawag na dahil sa kanilang pagkakaisa sa paglalakbay kasama ang pananampalataya. Kaya ang ating topic ngayon sa ating pong buong 26th anniversary sa ating iglesia is a journey of faith. Ang paglalakbay na may pananampalataya. May tanong ko nga kayo, sino ho ba dito ngayon ang sumasama sa paglalakbay na walang pananampalataya? Mayroon ba? Taas ang kamay kung mayroon. Kasi kung mayroon, it's better for you to go home. Pwede na tayong uuwi kung tayo'y sasama sa paglalakbay, pero wala tayong pananampalataya. So, ibig sabihin, useless yung ating pakikisama sa paglalakbay, pero ang ating pananampalataya ay kulang o wala tayong pananampalataya. Sayang. Kaya natin pong topic ay tumutukoy sa ating paglalakbay, a journey of faith. Ako'y nagtataka nung inibitahan ako sa mga pagtitipon, kagaya ganito, fellowship, anniversary, tinatawag na federation, doon sa Bukidnon, sa federation doon, ang kanilang topic, journey towards heaven. Kung nga, palaging may journey. Tapos, faith, strengthening faith, journey towards heaven. Doon naman sa Jinsan, sa Region 12, ang topic din naman na pagdating ko doon, mga Webes ng hapon kami dumating, pagdating ko doon, topic nila, ang nakalagay naman, faith looks up.
Pag ko dito ng Webes, kasi hindi wala akong kalam-alam sa topic, ang nakalagay din naman, a journey of faith. It involves faith. Pananampalataya na dapat nating palaguin. So, wag nating patagalin mga kapatid kasi ang ating oras is 11:21 at alam ninyo na ang akin pong programa sa radyo ay 1 hour. So, wala akong programa na 30 minutes. So, 1 hour ang aking nakasanayan na magbibigay ng pagsasalita dyan sa radyo. Kaya, tiisin nyo na 1 hour din akong magsasalita dito sa harapan ninyo. Payag ba kayo? Amen. Yung iba, parang ganon. Sabi nila, Amen. Sabi kasamang ayaw, ano? Pero kung sakali man, medyo mahaba pa yung ating pagkikwentuhan, ating mensahe, huwag kayong mag-alala kasi may pagkain naman doon sa baba. No? Baba lang yung iba doon, kakain, tapos balik naman, iba naman bababa, para hindi kayo magutom. So kung pag-usapan natin mga kapatid ang faith, ang ating pong key text na binasa kanina, Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down on the right hand of the throne of God. Hindi niya pinapansin ang kahihiyan kahit siya ipako doon. Ang importante na mailigtas niya tayo at mabigyan niya tayo ng pananampalataya dahil siya po ang author, siya po ang pinagmulan, siya po ang bigay sa atin ng pananampalataya. Tapos sabi naman ng Hebrews chapter 11 verse 1, the faith is the substance of our faith. No? Yung pananampalataya ang siyang bunga ng ating paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. So kumbaga, dahil sa pananampalataya, andito tayo ngayon. At yung ating pananampalataya, dapat nating paghawakan. Dahil sabi sa awit, in the pilgrims of our journey to the narrow road. So sa ating journey, huwag nating asahan na sa ating journey ay ang ating masalubong, ang ating ma-encounter ay kasiyahan. Bakit? Dahil narrow road, mahirap na daan. Kagaya sa mga daan na aming nadaanan na napakahirap. Na minsan sasabihin namin, may mga tao kaya nakatira dito? Ang hirap ng daan. Pero pagdating mo doon, mawalan yung hirap mo. Mawalan yung pagod mo. Bakit? Dahil nakikita mo yung mga tao na natutuwa silang mapakinggan ang mensahe. Kaya yung faith natin dapat nating paghawakan. Sabi naman ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Makikipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka kasama ang ating pananampalataya. Kaya ang journey po ng Taytay Church, 26 years, sila'y nakikipagbaka hanggang sa ganito na po ang ating sitwasyon ngayon. Kung titignan natin ang kanang experience sa pag-umpisa, hindi basta-basta kasi tubig. Nung na-assign nga kami dito, pag kunting ulan, tubig na kaagad. Pero ngayon, wala na. Kumbaga, siminto na. Yun ang ating nakikita mga kapatid dahil sa kanilang pagkakaisa sa kanilang paglalakbay kasama ang pananampalataya. Meron ako inihandang 4 na bagay na i-emphasize ko sa bawat isa. Sa ating paglalakbay, hindi lamang po ang Taytay Church ang naglalakbay. Tayong lahat bilang kabahagi sa iglesyang ito, bilang nabilong tayo sa isang organisasyon, tayong lahat ay sama-sama sa paglalakbay. At sa ating paglalakbay na atin pong sinasalihan, dapat mayroon tayong pananampalataya. Kaya ang ating topic, a journey of faith. Habang tinanalakbay, ang una nating gagawin, number 1, is strengthening one another in our journey.
strengthening one another in our journey. Hindi tayo makakarating sa ating paruroonan habang tayo naglalakbay kung magkanya-kanya tayo. Tama po ba? Pero kung magkakaisa tayo, we're strengthening one another, ano mangyayari? Walang maiwan. Lahat tayo'y makakarating sa ating paruroonan. Bakit? Dahil tayo'y nagtutulungan. Tayo'y nagpapasiglahan sa bawat isa. Atin pong tinutulungan ang ating mga kapatid. Bakit yun ang gusto ng Panginoon? At sabi pa ni Sister White sa Signs of the Times, June 3, 1903, page 1, as we travels onward in the Christian journey, he combines faith with earnest endeavor to win others to accompany him. Habang raw tayo'y naglalakbay as a Christian, sa ating pong paglalakbay, ito'y may kasamang pananampalataya at masigasig na paggawa para mananagumpay at kasama ang iba sa ating pagtagumpay. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi pala pwede na, bahala na kayo dyan, basta sigurado ako dito. Hindi pala pwede yun. Sa paglalakbay natin, we are strengthening one another. Bakit? Yung isang piraso ng kanang tinatawag na walis tingting, hindi yan pwede iwalis. Bakit? Siya lang mag-isa eh. So ang ating gagawin mga kapatid, kinakailangan buo tayo. We are one. And strengthening one another while we are continuing our journey. Saan ba ang ating patutunguhan nating journey? Journey towards heaven. Heaven ang ating patutunguhan. Kaya dahil heaven ang ating patutunguhan, kinakailangan tayo ay magpalakasan. Magtutulungan. Halimbawa kung nakita natin ang ating kapatid na siya po'y natisod. Kaya guys, binasa kanila ni Pastor sa Isaiah 35 verse 3, inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Verse 4, inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, kayo'y huwag matakot, narito ang inyong Diyos ay napariritong may paghihiganti, may kagantihan ang Diyos ay siya'y paririto at ililigtas kayo. So kumbaga, sa ating paglalakbay, kung nakita natin ang ating kapatid ay nangihina, anong gagawin natin sa kanya? Lalo nating idiin para lalo siyang manghihina at mawalay sa pananampalataya. Yun ba? Hindi. Kung nakita natin ang ating kapatid na siya nanghihina, sabi dito sa Romans chapter 15 verse 1 and 2, we then are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to place ourselves. Pag nakita natin na yung mga mahihina sa pananampalataya ay sila po'y nanghihina at lalong humihina, atin silang tulungan. Hindi para ating itataas ang ating sarili, kundi para sila'y maakay. Sabi verse 2, let every one of us please his neighbor for his good edification. Gagawin natin na ang ating pong mapasaya ang ating kasamahan, hindi ang ating sarili. Pero ano ang kalagayan ng mga tao sa ating panahon ngayon? Mas iniuna ang sarili kaysa kapakanan ng karamihan. Yun ang problema. Yun ang magiging hadlang sa ating journey pagpatungo sa kaharian ng langit pag tayo'y magkanya-kanya. Kaya kahapon nag-iisip sila si pastor o nagtitipon-tipon sila, nag-meeting. Dalawin natin si sister. Naghihintay kami kung matuloy ba yun. Eh may nag-chat, hindi man makontak. Ay
hindi tayo matuloy. Kasi hindi makontak pagkawala sa kanila. Ang tanong, may nakadalaw ba talaga o wala? Wala kasi hindi makontak pagka walang tao. So, obligasyon din pala din natin yan para sila din ay ating maakay. After that, na ating magagawa, kung sila'y patuloy pa rin na hindi na talaga sasama sa atin, wala na tayong pananagutan. Bakit nagawa na natin ang ating mga obligasyon? Kagaya doon sa Mindanao, pinuntahan na doon sa mga pastor, kasama pa yung administrator, kasama yung mediation committee, pinuntahan na doon sa simbahan nila para ma-investigate, matanong kung ano ba talaga ang kanilang gustong mangyari. So, 2 bisis, hanggang 3 bisis, ganun pa rin, ayaw na. Hindi, bigyan natin ng kalayaan. Bakit ayaw na Yun ang ating gagawin. Bakit? Dahil sabi niya, sa ating paglalakbay, sabi dito, strengthening one another in our journey. At habang tayo'y naglalakbay, mga kapatid, patungo sa atin pong paruroonan, number 2 na ating gagawin, then number 1 is strengthening one another in our journey. Number 2, enjoy our journey. Kayo ba'y masaya sa ating paglalakbay ngayon? Amen. Kayo ba'y masaya kahit sa ating paglalakbay na encounter natin ang mga tinatawag na mga parang nalukat, lupat. So patuloy tayo mga kapatid. Tayo ba'y masaya sa ating paglalakbay? Kahit mahirap yung daan na ating pagdadaanan, kahit yung daan natin kung tatahakin. Sabi sa sulat ni Sister White, Life Sketches, volume 18, page 262, paragraph 1. On that journey, our faith was tried. Sa ating paglalakbay, ang ating pananampalataya ay masubok. Ang tanong, sinong susubok sa atin? Yung katabi mo. Di ba? Hindi naman susubok sa yung tagalabas. Yung katabi mo. Sinong katabi mo? Yung asawa mo. Asawang lalaki, asawang babae. Ang hirap mo sa Tagalog kasi lahat asawa. Bana man to sa Tagalog. Pagdating dito, asawa lahat. Sa Bisaya, bana asawa. Pag-abot sa Tagalog, asawa na lahat. Lalaki, asawa. Babae, asawa. Yung kasama mo, yun po ang gagamitin to try your faith para masubukan ang iyong pananampalataya. At sabi na dito, but we obtained the victory by strength and grace, and I could rejoice in God. After na tayo'y masubok in our journey, kung tayo'y masaya, kahit mayroong mga pagsubok na ating maranasan, ang ating pong kasigasigan ay uunlad at tayo po'y matutuwa, tayo'y masaya na kasama ang Panginoon sa ating paglalakbay. Yun ang napakaganda, mga kapatid. Kahit pa'y subukan ka ng inyong kapatid, ng inyong kasama sa bahay, kasama sa simbahan, kasi yun ang gagamitin Yun ang gagamitin ng kaaway para tayo'y masubukan. Pero ang sikreto lang po, para makapagpatuloy tayong kasama sa ating paglalakbay in this journey, patungo sa kaharian ng langit, ang sikreto lang po, enjoy the journey. Enjoy our journey. Matuwa lang tayo. Sabi ng James chapter 1 verse 2, magala kayo pag naranasan ninyo ang mga pagsubok. Bakit?
Dahil ang pagsubok na inyong maranasan ang siyang magpatatag sa inyo at upang kayo'y magkaroon ng pagtitiis. Yun ang po ating gagawin. Kung hindi nagtiis ang Taytay Church sa tubig na kanilang naranasan, mayroon kayong Taytay Church ngayon? Wala. Mayroon pa kaya mga kapatiran na mananatili sa paglilingkod sa Diyos? Sa maraming mga dinaanan na mga kahirapan? Pero dahil sa tinatawag na in every trials, in every circumstances, in every obstacles na ating pong maranasan, na ating ma-encounter, ang ating lang pong gagawin, enjoy our journey. So, masaya tayo na naglalakbay. Huwag yung naglalakbay na palaging umaangal, nagreklamo. Ano ba ito, pastor? Ba't matubig yung simbahan ninyo? Ba't ang hirap, pastor? Maraming pagrireklamo. Kagaya po sa paglalakbay sa bayang Israel. Ang una nilang pagsubok nung nandun sila sa Red Sea. Nung dumating sila sa Red Sea, mga kapatid, nakita nila na hindi sila makatawid. Dahil dagat. Paglingon nila sa kanan, malaking bundok, hindi na kayang akyatin. Paglingon nila sa likuran, nakita nila ang mga kaaway, nagdadala ng mga itak, gusto na silang patayin. Pagtingin na sa kaliwa, malawak na kapaligiran, malapad, disyerto. Sabi nila, wala tayong mapatutunguhan. Sabi ng mga tao na dinala ni Moses, Moses, dahil ba walang simenteryo doon sa Ehipto, dinala mo kami dito para dito kami mamatay? Yun ang kanilang sinisigaw. Habang palapit na palapit yung bayan, yung mga sundalo ng hari, na handa nang pumatay sa kanila. Dahil sa tinatawag na galit at sa utos ng hari na patayin ang lahat ng mga Israelitas na lumabas sa kanilang kaharian. Pero ang ginagawa ng Diyos, kung babasahin natin ang Exodus chapter 14 verse 13 to 16, habang humihingi si Moses doon sa Diyos, sumisigaw siya doon sa Diyos. Ating nga pong basahin, and Moses said to the people, fear ye not. Habang siya naglalakbay, kasama ang 600,000 na mga lalaki, hindi kasali ang mga bata sa bilang at ang mga asawa. Kung natin yung i-times 3, kasi 600 yung mga lalaki na mga matatanda, tapos 600,000, tapos kung may asawa nyo sila lahat, di 600,000 yung asawa din. Kung may meron silang anak na isa-isa bawat pamilya, 600,000 din, times 3. Million, mahigit. 1.8 million ang taong dala ni Moses. Lahat nagre-reklamo. Pero sabi ni Moses, Moses said to the people, fear ye not, huwag kayong matakot, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot, dahil ang Panginoon ay gagawa para sa atin. Verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Grabe ano? Sa ating paglalakbay, mga kapatid, minsan may mga panahon na dumating sa ating buhay na para tayong mga Israelites. Dumating tayo sa lugar o sa isang punto na tinatawag point of no return. Hindi na sila pwedeng babalik. Hindi rin pwedeng maka-forward. Hindi rin pwedeng maka-right turn o left turn. Pero ang sagot ng Panginoon sa kay Moses, stand still, manatili lang kayong nakatayo. Dahil ang Panginoon ang siya makikipaglaban
para sa atin. At sabi niya, verse 15, And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Sabi ng Panginoon, Moses, bakit ka sumisigaw sa akin? Bakit ka humingi ng tulong sa akin? Speak unto the children of Israel that they go forward. Grabe ano? Minsan sa ating buhay, mga kapatid, may mga panahon na hindi na natin pwedeng forward dahil sa mga pagsubok. But remember the instruction of the Lord to the people of Israelites, of the Israel. Sabi niya, we go forward. Sa ating paglalakbay, minsan kung natin maranasan ang mga pagsubok sa ating buhay, huwag lang natin kalimutan ang instruction ng Ginoo, ng Panginoon. Go forward. Always go forward. Sabi naman ng mga Israelites, paano tayo maka-go forward dito? Red Sea, ang lalim. Pero gumawa ang Panginoon para sila maka-go forward. So may mga panahon sa ating buhay na wala na tayong magawa. Kumbaga, hindi natin kayang gawin. Wala na tayong idea. Pero ang Panginoon, mayroon siyang paraan para sa atin. Huwag lang tayong susuko. Huwag lang tayong aatras. Huwag tayong uurong. Ang instruction ng Panginoon, always go forward sa ating paglalakbay. Dahil siya'y gagawa para sa atin, mga kapatid. Dahil ang gusto lang niya na habang tayo naglalakbay, i-enjoy natin ang ating paglalakbay na kasama ang Panginoon, na mayroon tayong pananampalataya, kagaya po sa bayan ng Israel, na sila'y binigyan ng Panginoon ng proteksyon at kababalaghan na sila'y nakatawid sa pulang dagat dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo din, kung tayo may haharangan ng kaaway, kagaya ng Red Sea sa panahon ng Israelites, kung kaya niyang hinati ang dagat, kaya din niyang kunin, kaya din niyang paalisin, kaya din niyang hadlangan o patigilin ang mga pagsubok sa ating buhay para tayo'y magkapagpatuloy sa ating paglilingkod. Ang gagawin lang po natin, mga kapatid, enjoy our journey. Dahil pag ating ginagawa yan, hindi tayo malulupay-pay at hindi tayo matitison. Pangatlo, mga kapatid, we must focus our journey. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, habang tayo naglalakbay, mawala tayo sa focus. Bakit mawala tayo sa focus? Dahil marami tayong iniisip sa sanglibutan. Instead, we must focus our journey towards heaven together with our faith. Ang mangyayari, mga kapatid, ang atin pong nakafocus tayo sa mga bagay sa sanlibutan. Minsan, hindi na tayo makasamba dahil sa ating trabaho. Nawala na tayo ng focus sa Panginoon. Nawala na tayo ng focus sa gawain ng Panginoon. Dahil minsan, mapriority natin ang ating mga gawain para sa ating pang-araw-araw na mamumuhay. Mawalan tayo. Umawala tayo sa focus natin. But the Bible says, in 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sabi niya dito, natin pong mabasa sa pangalawang Korinto, na inihayag po ito para sa atin, na sa ating paglalakbay, focus na po tayo. Huwag tayong mag-focus sa mga chismis o tinatawag sa bagong term, marites. Huwag tayo mag-focus dyan. Makakasira yan sa ating paglalakbay tungo sa ating paroroonan. Kaya sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Minsan mahilig tayong titingin sa makikita natin sa mata. Di ba? Ano yung makikita natin sa mata? Yung kahinaan ni sister, kahinaan ni brother, kasalanan ni sister, kasalanan ni brother, yun minsan nating nakikita. At hindi minsan, kundi yun ang palagi nating tinitingnan.
At yun ang maging paraan na mawala tayo sa ating focus. Ang kinakailangan lang pala natin focus. Saan din dapat maka-focus? Sa mga bagay na hindi nakikita ng ating naked eye. Dahil ang nakikita sa ating naked eye, nawawala. Matapos, nasisira. Pero yung hindi nakikita ng ating mga mata, yun ang mga eternal things na ipinaghanda ng Panginoon para sa akin, para sa iyo, at para sa ating lahat. We need a focus sa ating paglalakbay, mga kapatid. At alam natin na sa ating paglalakbay, habang tayo nakafocus, marami ding mga tentasyon, mga temptation sa ating kanan, sa ating kaliwa, sa ating likuran, sa ating harapan, kahit saan marami. Pero kung tayo po'y nakafocus, hindi tayo matitinag at hindi tayo manghihina sa ating paglilingkod. Bakit? We must focus our journey. At pag nakafocus tayo sa ating journey, mga kapatid, tayo ho'y mananagumpay. Ano ang ginagawa ni Pablo para siya ay makafocus sa kanyang paglilingkod sa Panginoon? Sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, ang ginagawa ni Pablo para siya makafocus ay ganito. Brethren, I count not myself to have apprehended. Sabi niya, hindi ko inangkin na nakamtan ko na. But this one thing I do. So ito ang isang bagay na aking ginawa. Forgetting those things which are behind. Minsan, ang makapawala sa ating focus, yung maalala pa natin ang nasa likuran natin. Pag maalala pa natin yung ating mga nagawang kasalanan noon, yung ating mga weaknesses noon, pag atin pa yung maalala, yun ang magiging dahilan na tayo'y mawalan sa focus. Pero ang ginagawa ni Apostle Paul, sabi niya, forgetting those things which are behind. Kinalimutan niya kung ano ang kasalanan ni brother noon, ni sister noon. Kinalimutan na niya. Bakit? Dahil sabi niya, and reaching forth unto those things which are before. Siya po'y nagsisikap na nagpapatuloy para sa mga bagay na nasa unahan, na ipinangako ng Diyos na kanyang makamtan kung siya'y magpatuloy sa paglalakbay. So para sa ating lahat, mga kapatid, as we continue our journey sa ating pong paglalakbay, atin pong i-train ang ating sarili na kalimutan what is behind us. Yung mga saddest experience sa ating buhay. Yung mga bagay-bagay na minsan pag ating naalala, mawalan tayo sa ating control. Pag ating naalala, tayo po'y manghihina. Yung po'y atin na pong kalimutan. And you must go forward. Sabi niya, verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya pala kinalimutan niya ang nasa likuran at siya'y nagpapatuloy sa unahan para makamtan niya ang pangako. Tayong lahat, mga kapatid, nagsisikap tayo, naglilingkod, kasama tayo sa paglalakbay. Ang gusto natin, makamtan natin ang ipinangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Makamtan lamang natin kung tayo'y nagpapatuloy sa ating paglalakbay without looking back sa ating pong mga karanasan. But we need to focus as we continue our journey. Focus lang tayo. Huwag na natin pansinin yung sa mga ano pa yung mga nasa kaliwa, nasa kanan na mga chismis. Huwag natin pansinin yon. Dahil nakapabagal lang yon sa ating paglalakbay. At nakapabigat lang yon sa ating pong paglalakbay. Atin na pong idiretso ang ating pagtingin sa Panginoon. Dahil ang ating pong key-text, tititig tayo sa Panginoon. Sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa mga bagay na atin pong dapat ipagpatuloy. Sabi ni Sister White sa Signs of the Times, April 1, 1880, paragraph 2. Those traveling in the narrow way
are talking of the joy and happiness at the end of their journey. Habang tayo naglalakbay sa narrow way na ating ating dadaanan, atin pong maranasan na sa bandang huli sa ating paglalakbay ang kasiyahan, ang tagumpay, kung atin pong ipagpatuloy sa paglalakbay kahit sa mahirap na daan, mahirap na ating maranasan o mga pagsubok na ating maranasan. Ang gagawin na ho natin, we must focus. Focus tayo. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind or your affections on things above, not on things on earth. So while we are continuing our journey, we must focus, and then our mind set sa mga butang na nandyan sa itaas, yung ipinangako ng Diyos. Pero may tanong ko sa inyo mga kapatid, sa araw-araw nating mamumuhay, ano ho ang nakasit sa ating mga isipan? Ang nakasit, ano kaya ang aking ulam mamaya? Ano kaya ang aming almusal? Ano kaya ang pananghalian? Ano kaya ang aming hapunan? Ano kaya ang aming snacks? Ano kaya ang maibayad ko sa tuition fee sa aking mga bata? Ano kaya ang kinabukasan ng aking mga anak? Yung mga bagay na yon ay diversion po yun ng kaaway na inilagay niya para mawalan tayo ng ating focus sa pagsunod sa ating Panginoon, para sa ating paglalakbay, makakarating tayo sa ating paroroonan at makatanggap tayo ng biyaya o tinatawag na pangako ng Diyos, na ayon pa sa 1 Peter chapter 1 verse 4 hanggang 5, yung pangako ng Diyos na kanyang inihanda, the reward na kanyang inihanda doon sa langit. Sabi na dito, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So yung pangako niya na kanyang ipinangako sa atin, inihanda niya, wala pa dito. Saan natin makamtan? Doon sa langit. Sabi niya, hindi nalalanta, hindi natutuyo, hindi nasisira, na inilaan ng Diyos para sa atin doon sa langit. Ang makareceive nito, yun lang pong naglalakbay na may focus sa Panginoon. Pero kung naglalakbay tayo, brother, simba tayo. Ay, busy ako. Brother, ano na, Sabado na, ngayon, lubog na ang araw. Wala pa, mayroon pang kunti. Minsan kasi tayo mga Adventist, pag Friday, matagal lumubog ang araw. Di ba? Pag tayo mayroong mga businesses, mayroong mga tindahan, ano pa? Dahil gusto natin na kikita pa ng malaki. Pag Biyernes, matagal lumubog ang araw. Kaya pag uwi natin, pagod na tayo kasi inubos natin na lahat ng oras, sasabihin ng kapatiran, saan ba tayo? Pagod na, kapoy na. Wala nang panahon, o kumaga, wala na akong oras ipunta sa simbahan kasi pagod na. Yung lahat ng mga bagay na yan ay ginagawa ng kaaway na ibinigay niya o ginawa niyang harang sa atin, diversion, para hindi tayo makafocus. Pero kung ating titingnan na may pangako ang Diyos na inilaan niya para sa ating lahat, dapat hindi tayo mawala sa ating focus. Ano yung number 1 kanina? Strengthening one another in our journey. Ano yung number 2? Enjoy our journey. So kung halimbawa man sa ating paglalakbay, ikaw na nalulungkot, lumuluha dahil sa maraming pagsubok, huwag mong kalimutan, enjoy our journey. Tapos pangatlo, focus sa ating pong paglalakbay. Pag ating gagawin ito mga kapatid, makakarating tayo. Number 4. Last na po ito mga kapatid.
na atin pong paghawakan habang tayo ay naglalakbay patungo po sa ating inaasam-asam na direction po natin na ipinangako ng Panginoon. The journey is about to finish. Ang ating paglalakbay malapit na po matapos. Kaunti na lang po ang ating pagtitiis. Dahil kaunti na lang po ating pagtitiis, malapit na pong matapos ang ating paglalakbay, lalo tayong magsitibay sa ating pananampalataya. Bakit? Malapit na po. Sabi na Apostle Paul sa Hebrews, sa Romans chapter 13 verse 11, sabi niya na pagsikapan ninyo araw at oras na ngayon na kayo'y magsigising, sapagkat malapit ang ating kaligtasan ngayon kaysa bago pa tayong mananampalataya. So kumbaga, kung noong nakaraang taon 2008 o 2007 masigasig sa pananampalataya, na yun ay umpisa pa natin, lalo tayong masigasig ngayon sa ating pananampalataya. Bakit? Dahil mas malapit ang ating panahon ngayon. Romans chapter 13 verse 11, mas malapit ang ating kaligtasan ngayon kumpara noon. Sabi niya, natin mabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, para lalo nating maunawaan na dapat tayo na magpatuloy dahil ang ating paglalakbay malapit nang magtapos. Sabi niya, natin mabasa sa banal na kasulatan, Romans chapter 13 verse 11, ito po ang ating mabasa, and that knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep, for now is our salvation is nearer than when we believe. Mas malapit ngayon ang ating kaligtasan kaysa nung una tayong mananampalataya. Naalala ko noon, I was 5 years old. Yung lolo ko nagpe-preach. Ang preach ng aking lolo, malapit nang babalik ang Panginoon. Maglilingkod na tayo sa Kanya ng tapat. 5 years old ko na. Dumating ang panahon, wala yung aking lolo. Ako yung naiwan. Ako yung sumunod sa Kanyang yapak. Nag-depress na rin ako. Malapit na ang panahon. Anong taon yun? I am 5 years old. Ngayon 48 na po ako. Ilang taon ang lumipas? Almost 43 years ang lumipas. Mula noon na napakinggan ko ang aking lolo na nagpe-preach sa sinasabi, malapit na ang panahon. Kaya sabi ni Apostle Paul, kung malapit noon, mas malapit ngayon. So dapat niya, sabi niya, magising na tayo. Dahil mas malapit ngayon ang ating panahon na ang Panginoon ay babalik. Kaya ang ating journey is about to finish. Malapit nang matapos ang ating journey. Ano yung proof, pastor, na malapit na matapos ang ating journey? Natin pong makikita sa ating panahon ngayon. Ano po ba ang ating maranasan na pruiba sa Biblia o sa mga patutuo sa mga writings ni Sister White ng ating pong journey ay malapit na? I-compare natin noon. Sabi dito, mga kapatid, sa sulat ni Sister White, Education, page 178, paragraph 3. Sabi niya dito, na atin pong malaman sa sulat ni Sister White para maunawaan natin. Sabi niya, in this time of the great controversy between Christ and His angels on the one side, and the other side Satan and his angels, was seen as one continuous and closely linked chain of events spanning 6,000 years. Ang away lang po between Christ and Satan, Christ followers and Satan followers, binigyan lang po ng 6,000 years.
Ilang taon na tayo ngayon? Sabi ng iba, more than 6,000 years na, Pastor. Paano yan ngayon? Pero hindi pa po, more than 6,000 years, kapatid. Wala pa, hindi pa tayo umabot ng 6,000 years. Based po sa sulat ni Sister White, pero nasa dulo na tayo na malapit ng umabot at dumating yung 6,000 years. Kaya ang ating journey is all about to finish. Malapit na pong matapos. Sa Great Controversy, page 673, paragraph 2, sabi niya dito, Satan's work of ruin is forever ended. For 6,000 years, he has wrought his will, filling the earth with woe and causing grief throughout the universe. Kaguluhan, away, the whole creation has grown and traveled together in pain. Now God's creatures are forever delivered from His presence and temptation. The whole earth is at rest and is quiet. The righteous break forth into singing. Pag matapos na po ang 6,000 years na ibinigay para kay Satan at sa mga tao sa sanlibutan ito, tayo po iaawit na sa isang awit ng pananagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin pag tayo nagpatuloy sa ating paglalakbay. Paano natin ngayon malaman, mga kapatid, kung saan na tayo? Ilang taon na tayo? Ang ating sanglibutan. Sa Great Controversy, page 327, paragraph 3, sabi niya dito, with a great sacrifice offered upon Calvary, ended that system of offerings, which for 4,000 years had pointed forward to the Lamb of God. Nung si Kristo'y namatay at naipako, mga kapatid, ay naisulat ni Sister White na yun ang kumplito sa 4,000 years. So from the falling of the human race na si Adam up to the death of Jesus Christ, sabi ni Sister White, complete of 4,000 years. So from the death of Jesus Christ up to this present time, how many years na ka? 2,000 na ba? Atin pong alamin sa unahan, mga kapatid. Para malaman natin kung ano na ang ating sitwasyon. Magtataka tayo bakit natutupad sa ating panahon itong mga hula sa Biblia. Yung panahon ng pandemic na nakahula sa Biblia, na part of controlling power sa papacy, na unti-unti tayo sinubok na makaranas sa mga bagay na yun para yun ang magiging susi na tayo maghanda.